Dahil green daw ang lucky color ngayong 2015, petchay ang bibida sa ating mga lutuin. Alamin kung bakit perfect itong pampasustansya sa inyong mga handa. Sa hapagkainan nating mga Pinoy, suking-suki ang gulay na to. Sa matitingkad na berdeng dahon nitong nakatindig na parang mga sundalo, alam na alam natin ang pagbabagaya nitong luto. Presenting ang affordable at masustansyang gulay, ang petchay. Kilala bilang one of Asia's most famous and oldest vegetables ang petchay na native sa bansang China. Ang tawag nila dito ay Chinese cabbage o bok choy na ang ibig sabihin ay soup spoon dahil sa malakutsyarang hugis nito. Dahil umano sa medicinal at nutritional benefits nito, kaya kumalat ito sa mga katabing bansa. Dito nga sa Pilipinas, sagana na rin tayo sa petchay. Dito lang sa Las Piñas, may mga petchaya ng matatagpuan at karamihan sa residente ng Manuyo 2, gardening ang pinagkakaabalahan. Dito namin nakilala ang single mom na si Nanay Nida na naging kabuhayan na ang pagtatanim ng gulay na ito. Talaga pong ginampanan ko na pong magtanim ng petchay dahil po madali po ang kita, madaling itanim, madali din pong mabili. Maaga pa lang, nilalakad na niya ang taniman ng petchay Tagalog mula sa kanyang tirahan. Ang petchay Tagalog ay isang uri ng petchay na madalas inihahalo sa mga pagkaing may sabaw gaya ng nilaga. Mild ang flavor ng dahon nito at hindi masyadong malutong pero sagana naman sa sustansya gaya ng vitamin C. Ayon kay Nanay Nida, maganda raw ang kita sa pagtatanim ng petchay, lalo pat ang puhunan ay hindi masakit sa bulsa. Dati po patingin-tingin lang po ako. Ngayon, nung makita ko pong madali lang to, kaya ko naman, talaga pong inano ko na talagang ito na lang maging hanap buhay ko. Sa 300 piso niyang punla o buto ng petchay, halos doble ang kita na bumabalik. Unang sinasabog sa lupa ang mga punla. Ang uri ng lupa dapat raw ay malinis at matabang para siguradong maganda ang tubo. Matapos ang 2 araw, tutubo na raw ang petchay. Saka ito ililipat ng pwesto para may space ang mga dahon nitong tumubo ng masagana. Tuwing tag-araw ang pagtatanim kaya halos all year round ang kabuhayang ito. 14 days lang ang kailangang hintayin at pwede na tong anihin. Ayan, at ready na tayo for cooking. Sa Good News Kusina, makakasama natin si Chef Jam Melchor ng Healthy Eats para sa mga petchay recipe na kikiliti sa inyong panlasa. So kung kukuha kayo ng petchay dito sa farm, makakasigurado kayo na 100% fresh ang gulay na inyong makukuha. Kung sa palengke naman kayo bibili ng petchay, mas madali nyong malaman kung sariwa o hindi, lalo na pag tinignan nyo yung dahon at yung tangkay. Makikita nyo na yung tangkay fresh, puti, at wala pa siyang mga itim-itim. At lalo na yung kanyang dahon maganda, hindi butas-butas at hindi sa kulay dilaw. Para sa ating first petchay recipe, pabuenas ang pampagana o appetizer. Kadalasan ginagamit ang petchay sa pagluto ng iba-ibang Filipino dishes na may sabaw. Ngayon, gagawa tayo ng isang napaka-Filipino na appetizer na gawa sa petchay na ang tawag ay umbuyan. Para makagawa ng umbuyan, simple lang ang mga sangkap na kailangan. Sibuyas, bawang, tinapa flakes, paminta, at ang petchay Tagalog. So ngayon, gagawin na natin yung filling ng umbuyan. Ang unang gagawin ay gigisa lang yung sibuyas sa bawang. Meron akong mantika. Sa paggigisa, lalabas ang lasa at aroma ng bawang at sibuyas. Ngayon, meron akong tinapa flakes. Mabibili nyo to sa palengke or pwede kayong gumawa from scratch. Napakasimple. Lulutuin nyo lang yung tinapa at hihimayin nyo ng maninipis. Kung wala kayong tinapa, pwede kayong gumamit ng ibang klaseng isda. Tilapia, bangus, or kung ano man yung meron nyo sa bahay. Ihalo na ang tinapa na siksik sa protina. Timplahan ng paminta at konting asin at isang tabi.
Gamit ang blanch na dahon ng Pechay Tagalog, pwede nang simulan ang pagbabalot. Sa gitnang bahagi, ilagay ang filling bago balutan ng dahon. Siguraduhin lang na walang butas o nakalabas na filling. Ang umbuyan, syempre masarap i-partner sa nakakakilig na sausawan. Sa suka, maglagay ng chopped onion. Samahan ito ng toasted at fresh garlic at huli namang ilagay ang paminta. Ayan, at ready na ang ating appetizer. For only 250 pesos, 6 na tao na ang gaganahang kumain. Para makuha ang buong sustansya ng pechay, mas mainam daw itong kaining hilaw. Kailangan lang ibabad ito sa malamig na tubig for 3 minutes na may suka. Pagkatapos, hugasan ito sa running water. Makakatulong daw ito sa pagtanggal ng pesticides at dumi. At pagkatapos, enjoy na sa healthy eating. Dahil na healthy ang pechay, nakasanayan na natin itong isahog sa mga putahe. Gaya na lang ng sauteed vegetables na kadalasang Pechay Taiwan ang laman. Nagtataglay ito ng earthy flavor na may pagkamaalat. At dahil mayaman sa fiber, paborito ito ng mga nagyajeta. Katumbas kasi ng isang baso ng pechay ang 13 calories lang at 2.5 grams lang ng carbohydrates. Tamang-tama lang para sa ating next pechay recipe. Ngayon naman, gagawa tayo ng isang Bicolano dish inspired na ang tawag ay sinanglay na gamit ang Taiwan pechay. I-ready na ang ingredients na tilapia, kamatis, sibuyas, onion leeks, powdered gata, sitaw, at Taiwan pechay. Unang i-marinate ang tilapia sa kalamansi at lagyan ito ng paminta for 10 minutes para matanggal ang lansa nito. Ihanda na ang ginupit na dahon ng Pechay Taiwan na nababad sa tubig. Dito ilagay ang fillet ng tilapia, lagyan ng kamatis, sibuyas at onion leeks. Ulitin ang proseso para makagawa ng maraming piraso nito. Ngayon, pwede na natin gawin yung sauce. So, igigisa natin yung isda sa gata. Igisa ang luya at sibuyas. Saka isunod ang powdered gata na sinabayan ng tubig. Ang gata ay may phosphorus para makatulong sa pagpapatibay ng buto. Pakulan ito ng saglit. Saka ilagay ang binalot na tilapia. Lutuin hanggang maging dark ang kulay ng pechay. Indikasyon na luto na ang isda sa loob. Samahan ito ng pampasustansya ring sitaw. Hintayin lang ang 3 minuto at ready to serve na ang ating sinanglay. Sulit sa budget dahil 5 na ang pwedeng magsalo-salo for only 300 pesos. Ang mga pechay dish na yan, aming pangtatapatan dahil sa susunod, iba pang uri ng pechay ang ating ihahanda sa hapagkainan. Isa sa pinaka-affordable at accessible na gulay ang paborito nating pechay. Kaya naman ito ang bidang veggie sa Pinoy Hapagkainan all year round. Ang gulay na pechay, bukod sa masarap pagsaluhan sa hapagkainan, maganda rin itong gawing kabuhayan, ha? Pagsikat ng araw, nakaabang na si Mang Napoleon sa aanihing pechay. Dito sa Las Piñas siya umuorder ng bulto-bultong Pechay Tagalog. Magandang pechay dito. Tulad sa ibang lugar na mahina. Dito magandang ani. 2 beses raw siya nagpupunta rito kada araw para magbenta. Minsan paghapon, kinakapos yung ani ko kaya nagdadagdag ako sa umaga. Sinundan namin si Mang Napoleon sa binabag sa kanya ng ani. Dito sa isang talipapa ang destino ng kanyang delivery. Binebenta niya raw ang pechay ng 40 pesos kada kilo. Habang sa mga palengke, nasa 10 piso kada tali ang bentahan nito. Sa tulong ng pechay, nakapapag-aral ko yung aking 4 na anak. 2 college, 2 high school. Sa Good News Kusina, ituloy na natin ang lutoang masaya kasama si Chef Jamel Chor ng Healthy Eats. Tiyak mapapalakas ang kain nyo dito sa aming next recipe. Introducing ang pansit habhab na tubong lukban Quezon. Kailangan lang ng pechay, chicken, toyo, bawang, harina, pansit at leeks.
Igisa muna ang bawang at sibuyas. Lagyan ng konting toyo na pampalasa at pampakulay. Saka isunod ang ground chicken. Pagkagisa, dagdagan ng konting tubig para sa sabaw nito. Timplahan ng paminta at asukal. Pwede nang ilagay ang kanton. Hayaan lang masipsip ng kanton ng tubig para lumambot ito. Ilagay ang shredded pechay. Halu-haluin lang hanggang sa matuyo ang pechay at tuluyang lumambot ang pansit. Idagdag na ang onion leeks. Timplahan ito ng paminta at pampaasim na suka. Normally kinakain ito sa kamay tapos nakabalot sa dahon ng saging tapos lalagyan ng suka. Pero tayo, dun sa version na ginawa natin na habahab, talagang nilagay na natin habang niluluto para mas maging malasa at ready na siyang kainin. Haluin lang ng mabuti para manuot ang lasa ng mga sangkap. At ilang minuto lang, ready to fight na ito sa kainan. Talagang hahaba ang buhay mo kung ganitong pansit ang ihahain sa'yo. Masustansya na, mura pa. For only 208 pesos, 3 to 5 persons na ang mapapalaban dito. Pero bukod sa Pechay Tagalog na mabibili sa palengke, meron ding Pechay Baguio na pwedeng ipangsahog sa pagkain. Gaya na lang ng ating last recipe na pinagbibidahan nito. Ang Pechay Baguio, mas light ang color kumpara sa ibang mga pechay. Malutong ito at merong sweet and juicy flavor na umaangat sa putahe. Sa bansang Korea, ito ang ginagamit sa paggawa ng kimchi. At kung ipagmamalaki ng Korea ang kanilang kimchi, syempre hindi tayo magpapatalo. Dahil sa luto ng Pechay Baguio, meron ding tayong pambato. Ang burger na ating nakasanayan, ile-level up natin sa sustansya at kasarapan. Para sa Pechay Burger Patty, ihanda na ang Pechay Baguio, bawang, ground beef, itlog, harina, asin at paminta. Ang unang step sa paggawa ng Pechay Burger ay ang paggisa ng pechay. Pagkaluto ng bawang, isunod agad ang shredded pechay. Bantayan ito maigi dahil mabilis lang ito maluto. Ang ground beef naman, lagyan muna ng sibuyas at bawang. Saka ihalo ang pechay sa ground beef. Lagyan ito ng isang itlog at harina na magsisilbing binder. Lagyan ng asin at paminta. Pagkahulma, saka iprito ng 3 minuto kada side. Wait, may ano yan eh. Dagdagan pa ito ng kamatis at sariwang pechay. Ngayon, ang burger nating paborito, may dagdag ng sustansya alay sa inyo. Alaga pa ang inyong bulsa dahil sa 270 pesos, 8 burger patties na ang magagawa. Ang buhay, mas masarap at makulay kung may kasamang pechay. Magaan man sa bulsa. Kapalit naman ito ang mabigat na sarap at sustansya.